Araling Panlipunan 5, Term 1, Week 2. Pinagmulan ng Pilipinas. Revised K-12 Curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas. Mga layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Para sa unang gawain, suri, mapa, globo. Paano to? Suriin ang globo at mapa at sagutin ang mga sumusunod na tanong sa ibaba. Una, saan matatagpuan ang Pilipinas sa Asya sa mundo? Magaling! Ang Pilipinas ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya o Southeast Asia. Ito ay nasa kanlurang bahagi ng karagatang Pasipiko o ang Pacific Ocean. Sa mundo, ang Pilipinas ay makikita sa Hilagang Hemisipero at Silangang Hemisipero. Matatagpuan ito sa pagitan ng mga bansang tulad ng Taiwan sa hilaga, Vietnam sa kanluran, at Indonesia sa timog. Pangalawa, bakit mahalagang malaman ang kinalalagyan ng Pilipinas? Magaling! Mahalagang malaman ang kinalalagyan ng Pilipinas upang matukoy ito sa mapa at globo at maunawaan ang ugnayan nito sa mga karatig bansa at anyong tubig. Pangatlo, paano mailalarawan ang katangian ng Pilipinas bilang isang arkipelago? Mahusay! Mailalarawan ang Pilipinas bilang isang arkipelago dahil ito ay binubuo ng mahigit 7,000 pulo na napapaligiran ng mga dagat at karagatan. Pang-apat, kaya mo bang sagutin? Alam mo ba kung paano nabuo ang kapuluan ng Pilipinas? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Konsepto, lokasyon. A. Paano to? Sagutin ang mga sumusunod. Unang bilang. Ang patlang ay isang anyong lupa na napapalibutan ng katubigan tulad ng Pilipinas na may 7,641 malalaki at maliliit na pulo. Magaling! Arkipelago o kapuluan. Pangalawa, ang patlang ay ang pagtukoy sa isang lugar o bansa na nakabatay sa mga kalupaan at katubigang nakapaligid dito. Tama! Relatibong lokasyon. Pangatlo, ang patlang ay tumutukoy sa kinaroroonan ng isang lugar sa pamamagitan ng pag-alam ng mga bansang nakapaligid dito o hangganan ng lupain nito. Mahusay! Bisinal na lokasyon. Pang-apat, ang patlang ay nakabatay sa pagtukoy ng mga katubigan na nakapaligid sa isang bansa o lugar. Tama! Insular na lokasyon. Panglima, ang patlang ay tumutukoy sa tiyak na kinalalagyan ng isang bagay o lugar. Magaling! Lokasyon.
Para sa ikalawang bahagi, titik B, panuto, piliin ang direksyong kinalalagyan ng mga sumusunod na kalupaan at katubigang nakapalibot sa Pilipinas. Titik lamang ang isulat, H. Hilaga, K. Kanluran, T. Timog at S. Silangan. Para sa unang bahagi, ibigay ang bisinal na lokasyon. Una, Taiwan. Pangalawa, Indonesia. Pangatlo, Guam. Pang-apat, Vietnam. Pang-lima, Thailand. Narito ang mga tamang kasagutan. Ikalawang bahagi, ibigay naman ang kanilang insular na lokasyon. Pang-anim, Karagatang Pasipiko. Pang-pito, Dagat Celebes. Pang-walo, Luzon Strait. Pang-siyam, Dagat Pilipinas. At pang-sampu, Kanlurang Dagat ng Pilipinas. Narito ang mga tamang sagot. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Buo salita, #susing salita ng aralin. Panuto, ayusin ang mga letra o jumbled letters upang mabuo ang mga tamang salita sa tulong ng mga pahayag o paliwanag na may kaugnayan sa aralin. Para sa unang bilang, itinuturing bilang tama o tumpak na maaaring gamitin bilang mga prinsipyo ng paliwanag at prediksyon. Magaling, teorya. Pangalawa, sali-salimuot na kwento na ang layunin ay maipaliwanag ang sagisag ng mahalagang balangkas ng buhay. Tama. Mitolohiya. Pangatlo, isang malaking tipak o bahagi ng lupa o lupalop. Magaling. Kontinente. Pang-apat, mga katutubong naniniwala na si Melu, ang kanilang Diyos, ang gumawa ng Pilipinas. Magaling. Bagobo. Panglima, pinaniniwalaan ng relihiyon na siya ang gumawa ng daigdig kasama ang Pilipinas. Napakahusay! Diyos. Ikalawang araw. Unang aralin, pinagmulan ng Pilipinas. Pagproseso ng pag-unawa. Maraming teorya ang tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas. Ngunit ano nga ba ang teorya? Ang teorya ay isang paliwanag tungkol sa isang fenomena o pangyayari na itinuturing bilang tama o tumpak na maaaring gamitin bilang prinsipyo ng paliwanag o prediksyon. Dagdag pa dito, ang teorya ay maaaring fundamental na batas, doktrina o paniniwala bilang sagot, paliwanag o gabay sa inoobserbahan o pinag-aaralang impormasyon o datos. Agham. Sinasabi na ang teorya ay makaagham at hindi pa lubos na napatutunayang totoo ang mga nasabing paliwanag.
Sa kasalukuyan, may mga teoryang naglalarawan ng pinagmulan ng mga lupain sa daigdig, kabilang na ang pinagmulan ng Pilipinas. Una, ang teoryang vulkanismo o Pacific Theory. Ayon kay Dr. Bailey Willis, isang Amerikanong hiyologo o geologist, ang Pilipinas ay nabuo bunsod ng pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Nabuo ang Pilipinas sa pagsabog ng Pacific Basin. Ipinalalagay na patunay nito ang pagkakatulad ng kalupaan ng kabundukan sa Pilipinas at ng mga batong nasa ilalim ng dagat. Matatagpuan ang Pilipinas sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Isang grupo ng mga lupain sa Pasipiko kung saan madalas ang pagsabog ng bulkan ayon sa mga siyentipiko. Pangalawa, teoryang plate tectonics. Nabuo ang teoryang ito dahil sa pinagsama-samang ideya na bunga ng masusing pananaliksik at pag-aaral ng mga siyentipiko. Ayon sa kanila, ang crust ng daigdig ay binubuo ng malalaki at makakapal na tectonic plate. Maihahalin tulad sa bahagi ng isang jigsaw puzzle ang kalupaan ng daigdig. Nakatungtong ang mga kontinente at karagatan ng daigdig sa malalaking tectonic plate na tinatawag na continental plate. Patuloy sa paggalaw at pag-ikot sa mainit na magma ang mga plate tectonic na ito. At ang pagbabanggaan ng mga tectonic plate ang naging dahilan ng pagkakabuo ng mga bundok, isla at bulkan. Naging sanhi din ito ng pagsabog ng bulkan, lindol, rock formation at tsunami. Ang kapuluan ng Pilipinas ay may sariling tectonic plate na tinutungtungan at ipinalalagay ng teoryang plate tectonics na nabuo ang kapuluan ng Pilipinas bunga ng paggalaw ng mga continental plate. Pangatlo, teoryang tulay na lupa o land bridge theory. Isang Austrianong hiyologo na si Edward Suess ang nagpasimula ng teoryang ito. Ayon sa teoryang ito, nagkaroon ng mga tulay na lupa na nag-uugnay sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang ilang bahagi ng Pilipinas ay nakakabit sa mainland o Kalakhang Asya sa pamamagitan ng continental shelf. Ang continental shelf ay ang mga lupain sa gilid ng kontinente na bahagyang nakalubog sa tubig na tinatawag na shelf sea. Sa panahon ng Ice Age ay mababa ang antas ng tubig sa karagatan at ang ilang bahagi ng Kalakhang Asya at ang Pilipinas ay pinagdurugtong ng tulay na lupa. Natunaw ang mga yelo sa pagdaan ng panahon kaya tumaas ang tubig ng karagatan at lumubog ang tulay na lupa. Ang ilang bahagi ng Pilipinas ay lumubog din, maging ang mga matataas na lupain ng kapuluan na nakalitaw sa karagatan. Naging mga pulo ito at naging anyo ng kapuluan ng Pilipinas sa kasalukuyan. Paglalapat at pag-uugnay. Sa mga tinalakay na pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas, alin sa mga ito ang sa palagay mo ang tunay na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng Pilipinas?
pumili ng isa at bigyang katuwiran ito. Maaring mapanuring pag-iisip o kaya naman pakikipagtalastasan. Ikatlong araw. Ikalawang aralin, kaalamang pambayan sa pagkakabuo ng Pilipinas. Pagproseso ng pag-unawa. Kaalamang bayan. Mitolohiya. Ang mitolohiya ay mga sali-salimuot na kwento na ang layunin ay maipaliwanag ang sagisag ng mahalagang balangkas ng buhay. Sa paniniwala ng mga Bagobo, nilikha daw ng kanilang Diyos na si Melu ang Pilipinas mula sa kanyang libag. Ayon naman sa paniniwala ng mga Manobo, ang daigdig ay mula sa kuko ng kanilang Diyos. Alamat. Una, higante. May ilang nagsasabi na ang Pilipinas ay nabuo dahil sa tatlong higante na naglalaban. Sila ay naglaban gamit ang mga bato at ang mga dakot ng lupa na nahulog sa dagat na siyang bumuo ng kapuluan. Pangalawa, malaking ibon. May isa pang alamat tungkol sa pagbuo ng Pilipinas. Ito ay tungkol sa isang malaking ibon. Isang araw, napagod ang ibon sa paglipad. Naisipan niya na pag-awayin ang dagat at ang langit para makagawa ng pahingahan niya. Nagtagumpay ang ibon na pag-awayin ang dagat at langit. Dahil sobrang galit at inis, naghagis ng tubig ang dagat at naghulog naman ng malalaking bato ang langit. Tumama ang bato sa tubig. Bilang karagdagan, basahin ang matandang kwento ng mga Bisaya sa ibaba. Ang ibon na si Manaol ay naghahanap ng lugar na kanyang mapahihingahan. Sa kanyang paglipad, humingi ng tulong si Manaol sa Diyos ng karagatan na si Kapitan at Diyos ng hangin na si Magawayan. Pero dahil puro dagat lang ang natatanaw sa kapaligiran ay walang madapuan si Manaol. Dahil dito, pinag-away niya ang mga Diyos ng karagatan at kalangitan. Pinataas ng Diyos ng karagatan ang mga alon nito hanggang umabot sa kalangitan. Ipinukol naman ng Diyos ang kalangitan ang malalaking bato sa karagatan na nang lumaon ay siyang naging kapuluan ng Pilipinas. Pinagmulan, Oliveros et al. 2015. Relihiyon. Nilikha ng isang makapangyarihang Diyos ang buong sanlibutan, kasama na ang bansang Pilipinas. Pinatnubayang pagsasanay. Pamprosesong at pangunawang tanong. Magtala ng maaaring gawin sa pamamagitan ng pagkumpleto sa pahayag upang maipakitang ang pag-unawa sa kasaysayan. Ang pagkakaiba ng teorya mula sa mga alamat, mitolohiya at relihiyon ay magaling. Ang teorya ay nakabatay sa siyentipikong pag-aaral at ebidensya, samantalang ang alamat, mitolohiya at relihiyon ay nakabatay sa paniniwala at tradisyon. Paglalapat at pag-uugnay. Gawain, ugnay-unawa, #ating ilapat at iugnay.
Pumili ng tatlong pinagmulan ng Pilipinas ayon sa agham o kaalamang bayan at ipaliwanag. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Narito ang mga maaaring maging mga kasagutan. Ika-5 araw. Pagsusulit. Paano to? Basahin at piliin ang tamang sagot. Una, ang tawag sa malaking masa ng lupa na sinasabing pinagmulan ng Pilipinas. A. Crust. B. Vulkan. C. Tectonic. D. Pangea. Ano ang tamang sagot? D. Pangea. Pangalawa, ang teoryang tungkol sa unti-unting paggalaw ng mga kalupaan mula sa isang supercontinent. A. Teorya ng bulkanismo. B. Teorya ng tulay na lupa. C. Teorya ng tectonic plate. D. Teorya ng continental drift. Ano ang tamang sagot? D. Teorya ng continental drift. Pangatlo, ang teoryang nagsasabing nagmula ang Pilipinas sa pagputok ng mga bulkan sa paligid ng Pacific Basin. A. Teorya ng bulkanismo. B. Teorya ng tulay na lupa. C. Teorya ng tectonic plate. D. Teorya ng continental drift. Ano ang tamang sagot? A. Teorya ng bulkanismo. Pang-4, ang mga ideya at posibleng paliwanag na binuo ng mga eksperto batay sa resulta ng kanilang ginawang pag-aaral. A. Batas. B. Teorya. C. Dekreto. D. Panukala. Ano ang tamang sagot? B. Teorya. Pang-5, ayon sa teoryang ito, dating pinagdurugtong ng mga tulay na lupa ang mga pulo ng Pilipinas sa isa't isa. A. Teorya ng bulkanismo. B. Teorya ng tulay na lupa. C. Teorya ng tectonic plate. D. Teorya ng continental drift. Ano ang tamang sagot? B. Teorya ng tulay na lupa. Pang-6, ang siyentistang German na naghain ng continental drift theory. A. Johannes Brahms. B. Max Planck. C. Greater Hermann. D. Alfred Wegener. Ano ang tamang sagot? Magaling! D. Alfred Wegener.
Pang-7, ang mga sumusunod ay mga paniniwalang pinagmulan ng Pilipinas. Alin sa mga ito ang paniniwalang pangrelihiyon na sinasabing pinagmulan ng Pilipinas? A. Magkakaugnay ang mga kontinente sa isang malaking kontinente. B. Nabuo ang Pilipinas dahil sa pagputok ng bulkan sa ilalim ng karagatan. C. Isang makapangyarihang manlilikha ang gumawa ng daigdig na kung saan ang Pilipinas ay nabibilang. D. Ang Pilipinas ay bunga ng pagtaas ng level ng tubig sa karagatan at natabunan ang mga tulay na lupang nag-uugnay sa mga kapuluan. Ano ang tamang sagot? C. Isang makapangyarihang manlilikha ang gumawa ng daigdig na kung saan ang Pilipinas ay nabibilang. Pang-8, ang tawag sa mga labi ng halaman at hayop na naging bato dahil sa tagal na pagkakabaon sa lupa. A. Bato. B. Fossil. C. Teorya. D. Archipelago. Ano ang tamang sagot? B. Fossil. Pang-9, ang siyentistang Amerikano na naniniwalang ang Pilipinas ay nabuo bunsod ng bulkanismo o pagputok ng bulkan sa ilalim ng karagatan. A. Harry Hess. B. Alfred Wegener. C. Ferdinand Magellan. D. Bailey Willis. Ano ang tamang sagot? D. Bailey Willis. Pang-10, ito ang tawag sa lugar sa mundo na maraming aktibong bulkan, kaya't maraming paglindol at pagsabog ng bulkan ang nagaganap. A. Fault. B. Pacific Theory. C. Archipelago. D. Pacific Ring of Fire. Ano ang tamang sagot? D. Pacific Ring of Fire. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang pinagmulan ng Pilipinas at ang kaalamang pambayan sa pagkakabuo ng Pilipinas. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.